Kung natutunan mo sa paaralan ang kwento ng Alaska, alam mo ang bersyon na palaging sinasabi sa atin. Noong 1867, ipinagbili ng Russia ang Alaska sa Estados Unidos para sa 2 sentimo lamang bawat ektarya. Pero sa loob ng 150 taon, sinundan ang numerong ito ng Russia tulad ng isang kahihiyan. Kasi ang kwentong palagi nating naririnig, sinasabing hindi lubos naintindihan ng Russia ang halaga ng kanilang inialok at kaya ibinigay nila ang isang buong kontinente sa halos wala. Pero ang kwentong ito ay hindi kumpleto. Alam ng Russia kung ano talaga ang nasa Alaska. At ang tanong, bakit kahit alam nila, hindi nila kinaya panatilihin ito? Ang sagot ay hindi tungkol sa pera. Hindi rin ito tungkol sa politika, ito ay tungkol sa heograpiya. Balikan natin ang buong kwento, kasi para maintindihan ang tunay na dahilan, kailangan muna nating tingnan ang mapa ng Russian Empire noong kalagitnaan ng 1800s. Ang St. Petersburg ay nakatayo sa gilid ng Baltic Sea. Ito ang political center, ang economic center, ang puso ng lahat. Pero ang Alaska ay nasa kabilang panig ng mundo. Ang tuwid na distansya sa pagitan nila ay humigit kumulang 4,800 milya. Kaya naman, noong 1867, walang Trans-Siberian Railway, walang direktang ruta kahit anong klase. Ngayon, paano ba talaga nag-supply ng garrison ang Russia sa Alaska? Pero kailangan nilang gumalaw ng mga tao at material sa buong lapad ng Siberia, isang lupain na sobrang laki. Nakakalunok ito ng continental United States ng 2 beses. Kaya naman, pagkatapos nito, kailangan nila isakay ang mga ito sa mga barko sa Sea of Okhotsk at pagkatapos maglayag patungong Hilaga at Silangan, tawid sa Bering Sea. Ang buong paglalakbay ay malapit sa 8,000 milya, pero sa mas pamilyar na termino, iyon ay mas malayo pa kaysa sa New York patungong London at pabalik. 2 beses. Sa isang panahon kung saan ang isang liham mula Moscow patungong Alaska ay pwedeng mag-abot ng 6 na buwan bago dumating. Kaya naman, ilang daang traders lamang ang kumapit sa mga ilong outposts, hindi kaya supilin ang interior na may mapanganib na terrain at mga malayang indigenous nations. Ngayon, alamin natin kung bakit imposible ang permanent colonial presence. Pero ang permanent colonial presence, mga kalsada, mga forts, mga settlers, mga supply chains, ay geographical na imposible gamit ang infrastructure ng 1860s. Kaya naman, hindi ibinenta ng Russia ang Alaska dahil sila ay desperado. Ibinenta nila ito dahil ang physics ng imperyo, distansya, logistics, supply, ay naging imposible na. Pero ang heograpiya ay hindi pa tapos sa pagpapahirap ng lahat. Pero ang nangyari sa Crimea ay ang siyang magbabago sa imposible patungo sa mapanganib. Kaya naman, sa pagitan ng 1853 at 1856, nakipaglaban ng Russia sa Crimean War. Natalo sila. Pero mas mahalaga sa resulta, ang leksyon mula rito. Pero ipinakita ng Britain at France na ang kanilang naval power ay pwedeng mag-project saan man sa mundo. Kaya naman, sa panahon ng giyera, lumitaw ang British warships sa Baltic, sa Black Sea, at ito ang pinakakinatatakutan ng mga Russian planners sa Pacific. Ngayon, alamin natin ang kondisyon ng Russian Alaska, pero walang depensahan na mga daungan ng Russian Alaska. Walang sapat na military garrison, walang paraan ng reinforcement. Kaya naman, ang pinakamalapit na malaking Russian force ay libu-libong milya ang layo sa kabilang panig ng isang imposibleng tawirin na kontinente. At sa susunod na European War, pero hindi lang mahirap depensahan ang Alaska, ipapasa ito sa Britain sa loob ng unang buwan. Kaya naman, nagbago ang kalkulasyon ng Russia. Ang isang teritoryong imposibleng panatilihin ay naging isang liability. Ngayon, paano nagpasya ang Russia kung sino ang kanilang ibebenta? Pero ang pagbebenta nito sa isang neutral party para sa tunay na presyo ay mas makatwiran kaysa manood lamang na kunin ito ng walang kapalit. Kaya naman, ang France ay nakaipit sa kanilang sariling European ambitions. Ang Britain, isang malinaw na buyer dahil sa kanilang Canadian territory, direktang katabi ng Alaska.
Pero ito mismo ang banta na sinusubukan iwasan ng Russia. Kaya naman, ibigay man ang Alaska sa Britain, palalawakin nito ang British naval power sa buong North Pacific Rim. At iyon ang nag-iwan sa Estados Unidos. Pero isang batang bansa na mabilis lumalaki, hindi pa isang European-style sea power, na pwedeng magbanta sa kanluraning hangganan ng Russia. Kaya naman, nagsimulang maging makatwiran ang usapan. Ngayon, kilalanin natin ang taong nakaunawa sa lahat ng ito. Pero si William Seward ay Secretary of State sa ilalim ni Lincoln at kalaunan, Andrew Johnson. Kaya naman, noong 1867, may teorya si Seward. Ang ika-20 siglo, hindi mapagpapasyahan sa Europa. Ito ay mapapasakop sa sinumang kumokontrol sa Pacific. Pero ang mga trade routes na kumokonekta sa North America patungong Asia ay magiging dominanting economic arteries ng modernong mundo. Kaya naman, ang geographic anchor point para sa mga ruta na ito, ang lugar na kumokontrol sa buong hilagang approach patungo sa Pacific, ay Alaska. Ngayon, alamin natin kung paano na isakatuparan ng benta. Pero itinulak ni Seward ang pagbili sa halagang $7.2 milyong. Kaya naman, may ilang mapanuring kritiko na tumawag sa hakbang niya, Seward's Folly. Tinawag pa itong a polar bear garden, a useless box of ice. Pero mali ang mga tumawag ng ganito. Pero binabasa nila ang maling mapa. Kaya naman, nakita nila ang isang frozen na teritoryo. Walang kalsada, walang lungsod, walang malinaw na halaga. Si Seward, nakita niya ang isang geographic position. Alamin natin ang laki ng Alaska sa mismong mapa. Pero umaabot ng 6,600 milya ang coastline ng Alaska. Higit pa sa buong continental US coastline na pinagsama. Kaya naman, ang Aleutian Islands ay bumubuo ng isang arko na umaabot ng 1,200 milya direktang patungo sa Japan. Ngayon, ito ang tunay na halaga ng Alaska sa hinaharap. Pero ang sinumang kumokontrol sa Alaska, kumokontrol sa hilagang approach patungo sa Pacific. Kaya naman, ang parehong sea lanes na ngayon ay nagdadala ng higit 2 trilyon sa taunang trade. Ngayon, alamin natin ang halaga ng presyo ng pagbili. Pero ang $7.2 milyong noong 1867 ay katumbas ngayon ng humigit kumulang $165 milyong. Kaya naman, para sa paghahambing, gumugugol ang gobyerno ng Estados Unidos ng mas malaki pa riyan sa bawat 15 minuto. Ngayon, narito ang kwento na nagiging mas komplikado. Pero kahit tanggapin natin ang bisyon ni Seward, kahit tanggapin natin na makatwiran ang pagbili dahil sa heograpiya, kaya naman, kailangan nating itanong, ginawa ba talaga ng Russia ang maling desisyon? Maging tapat tayo tungkol dito. Pero ang bersyon ng kwento kung saan ang Russia ay tanga at ang Amerika ay henyo ay masyadong malinis. Kaya naman, mula sa posisyon ng Russia noong 1867, ang pagbebenta ng Alaska ay maaaring tama na desisyon sa heograpiya. Ang pananatili ng Alaska, pero nangangahulugan ito na pananatilihin itong walang laman. Isang target, hindi isang asset. Kaya naman, ang $7.2 milyong ay totoong pera. Ang strategic relief ng pag-alis ng isang vulnerable flank ay may totoong halaga. Ngayon, ano ba ang hindi nakita ng Russia? Pero hindi nila nakita na ang langis sa ilalim ng North Slope ng Alaska ay ma-produce ng 17 bilyong bariles. Nagkakahalaga sa presyo ngayon ng humigit kumulang $1.7 trilyong. Kaya naman, hindi nila nakita na ang heograpiya ng Alaska ay magiging critical sa American air defense sa panahon ng Cold War. Naglalagay ng mga radar stations at air bases, direkta sa daan ng anumang Soviet approach sa Arctic. Ngayon, alamin natin ang katotohanan noong 1867. Pero noong 1867, walang bahagi nito ang nakikita o naa-access. Kaya naman, ang halaga ng Alaska ay future value. Nakadepende sa infrastructure, teknolohiya at geopolitical structures na hindi pa umiiral.
Ginawa ng Russia ang desisyon na ipinilit sa kanila ng kanilang heograpiya, pero ginawa lang nila ito ng kaunti mas maaga, kaysa sa sandaling tumigil ito na maging tamang desisyon. Kaya naman, balikan natin kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 2 sentimo bawat ektarya. Isang desperadong imperyo. Isang tanga na benta. Isang swerteng pagbili. Iyon ang kwentong palagi nating sinasabi. Pero ang tunay na ipinapakita ng heograpiya ay ibang bagay. At kung ikaw ay nanonood nito ngayon, marahil ikaw ay isang taong naniniwala sa kwento na ang Russia ay ginipit lamang o ang Amerika ay ganap na henyo. Naiintindihan ang iyong pananaw. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang mundo ay may istruktura. Bawat desisyon ng bansa, kahit mukhang mali sa hinaharap, ay may katwiran sa panahon na ito ginawa. Ibinenta ng Russia ang Alaska dahil ginawa ng kanilang heograpiya na imposible itong panatilihin. 8,000 milya ng mapanganib na lupain, walang riles, walang supply chain, walang paraan depensahan ang hindi nila maabot. Hindi sila tanga. Sila ay pinamahalaan ng physics. Binili ni Seward ang Alaska dahil nakabasa siya ng ibang mapa. Isang mapa na nakadirekta patungo sa Pacific, patungo sa trade routes na hindi pa naitayo, patungo sa isang siglo na hindi pa dumarating. Ang presyo ay mababa dahil ang halaga ay hindi nakikita. At ang halaga ay hindi nakikita dahil nakabaon ito sa isang hinaharap na aambag sa wakas ng heograpiya. 2 sentimo bawat ektarya. Hindi ito ang kwento ng isang masamang benta. Ito ay ang kwento ng 2 imperyo. Parehong bilanggo ng heograpiyang kanilang nakikita. At isang tao na nakaunawa sa heograpiyang paparating pa lamang. May istruktura ang mundo. Patuloy natin itong hanapin. Kung natulungan ka ng videong ito na bigyang hugis ang iyong pagtingin sa mapa, may marami pang matutuklasan. Mag-subscribe para magpatuloy tayo.